Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama ngayong araw upang muling purihin ang ating Diyos na buhay. Sa isang buong linggong nagdating po at nagdaan, mayroon tayong mga bagay na dapat may pagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya't ngayong araw po, tayo po ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. Patuloy po natin alayan ng isang mawiting pagsamba ang ating Panginoon. Hallelujah.
sa'yo, magtiwala sa iyong kaparanan, maghihintay sa'yo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako iiwan, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko, kailan ba hindi ako iiwan, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglahong man ang langit at lupa, nananatili ang iyong salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Saan kagaling ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan kagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Di mabibigo at di mapapahiya, sapagkat
pa kong baba sa iyong presensya, maghari ka. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Saang dako man po kayo naroon, sana kayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Kumusta po sa lahat ng kapatiran po dyan, yung family po ni Brother Dante sa Amerika, sa USA, sa Los Angeles. God bless you po. Sana pagpatuloy niyo po ang inyo pong sama-samang pagsamba kay Lord sa ating online worship celebration at sa inyo pong Family Connect. Sabay-sabay tayo mag-grow kahit sa amang lugar tayo nandoon. Hayaan natin tayo ay sama-samang maglingkod sa ating Panginoon at lumago kay Lord sa gawaing ito. Mahalaga pong nais ko pong ibahagi sa ating lahat ngayong araw na ito. It's entitled, Balik Loob, Isang Panawagan sa Tumalikod na Henerasyon. I would like to share this to everyone, a calling for a backsliding generation. Come back, a calling to a backsliding generation. In Jeremiah 3 verse 22, it says, Return, faithless people, I will cure you of backsliding. Sa panahon natin ngayon, ang mundo ay sobrang ingay. May TikTok, may Instagram, may YouTube, may Facebook, may mga distractions left and right. Sa sobrang dami ng tinig sa paligid natin, minsan, ang tinig ng Diyos ay hindi na natin marinig. And sadly, many of us, especially this generation, ay unti-unting lumalayo sa Diyos. This is what we call a backsliding generation. A generation na parang taken for granted na lang ang paglilingkod sa Panginoon. Nawawala na yung pagkilala sa Diyos. Minsan kailangang pilitin mo muna ang kasama mo sa bahay para lang makapagsimba. Wala nang pagkukusa. May mga sumasama pero wala yung diwa ng pagsamba. Marami, sanay na sanay magbukas ng iba't ibang application sa cellphone. Pero kailanman, di mo makitang nagbukas ng Bible. Kinakalimutan na kung ano at kung sino ang pinakamahalaga. We are now on a backsliding generation. Henerasyon na hindi mo alam kung nagpipray pa sa Diyos. Kung tumatawag pa sa Diyos yung kasama mo, o ikaw mismo kung tumatawag ka pa kay Lord. Tamad magbuklat ng Biblia, pero halos pumula ang dalawang mata dahil sa katututok sa gadget niya.
lumilipas ang maraming oras nakatutok sa cellphone, sa mga mobile games, sa YouTube, Facebook. Pero walang time, di naalalang paglingkuran ang Panginoon. Nasa henerasyon tayo na ang daming oras sa negosyo. Merong time sa negosyo, may oras sa hanap buhay, mayroong oras sa trabaho, pero walang oras sa Diyos. Meron ka ng matatagal ng kasama, pero feeling laging baguhan sa church. Baguhan in the sense na bihira mong makita sa gawain. Bihira mong makita na nagsisimba. Minsan sa loob ng 1 taon, baka bilang lang sa daliri ang dinaluhang gawain ng simbahan. There are many Christians today that once knew the truth, once walked with God, once burned with passion, pero ngayon malamig na. Walang gana sa Word of God. Hindi na nananalangin. Bihira nang makita sa simbahan. Noon, ang daming binitawang pangako sa Diyos. Noon, nagpapagamit, nananalig, frontliner, ang galing mag-encourage, ang galing mag-exhort sa kapatiran, frontliner ng simbahan, connect group leader, worship leader, manggagawa sa simbahan. Pero ngayon, lagi na lang paulit-ulit na nanlalamig, paulit-ulit na nanghihina, lagi na lang malamya, lagi na lang walang ganang sumamba. Mga kaibigan, mga kapatid, this sermon is not to condemn you, but to awaken you. It is not to judge you, but to make you decide to change and make God smile at you. God is calling you back. He is calling everyone to do what is right and noble to God. The reality of backsliding is really happening. Kikita natin sa paligid natin, sa gawain, yung realidad ng pagtalikod, panghihinawa sa Diyos. Let us face it. Backsliding is real. Minsan hindi mo pa napapansin, but you are already sliding slowly, silently, secretly. Dati hindi ka nakakatulog hanggat hindi ka nagpipray. Ngayon, hindi ka na rin nagpipray. Dati lagi kang nasa simbahan, lagi kang nasa church celebration. Ngayon, kung kailan ka lang libre o kung kailan ka lang sinisipag, dati ang init-init mo sa Panginoon. Ngayon, malamig na parang yung kape mo na naiwan sa mesa. Ang masakit dito, wala namang isang araw lang na bigla kang lumayo. It's a slow fade. Paunti-unti. Parang kalawang. Dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Hanggang makita mo, kinakalawang na. Hindi naman agad-agad lumalayo. Tahimik lang. Di kumikibo, dahan-dahan, paunti-unti, pagimik-gimik, pabisi-bisi, hanggang nawili na sa ibang bagay at naiwan na ang kanyang unang pag-ibig sa Diyos. Iniwan ng tuluyan ang tunay at unang pag-ibig. Sabi sa aklat ng Hosea 11:7, my people are determined to desert me. They call me the Most High, but they do not truly honor me. Sarili kong bayan, tinatalikuran ako. Tinatawag akong dakila at makapangyarihan.
Ngunit wala na silang pagkilala at paggalang sa akin. Sabi ni Yahweh, sabi ng ating Panginoon. Nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid. Ang daming kabataan ngayon, kilala si Lord by name, pero hindi na siya sinusunod. Tumatawag tayo sa Kanya bilang Lord, Panginoon, pero hindi natin sinusuko ang buhay natin sa Diyos. Ano ba yung ugat ng backsliding? Ano yung root of backsliding? Una, yung busyness. Busy ako, Lord. Busy raw sa trabaho, busy sa pag-aaral, busy sa negosyo, busy sa hanap buhay, pero nakaka-4 na oras sa Netflix, nakaka-4 na oras sa Facebook, 4 na oras sa TikTok. Ang daming oras para sa iba, pero busy kapag para na sa Kanya. Ang sakit noon sa pakiramdam ng Panginoon. Pagdating sa Kanya, sasabihin mo, busy ka. May time sa iba, walang time sa Kanya. What a slap on His face. Second root of backsliding is bitterness. Nasaktan ako. Na-offend ako. Pinatamaan ako. Na-hurt ako. Kaya nawala sa church. Nawala sa gawain. Kapatid, hindi naman galing kay Lord ang offense. Kapag nakaka-offend ka, okay lang. Pero kapag ikaw yung na-offend ng leader mo, ng kapwa mo, ng pastor mo, ng ibang tao, mag-aal sa balutan, kahit hindi naman si Lord ang nanakit sa iyo. Busyness, ugat ng pagtalikod. Bitterness, pangalawang ugat ng pagtalikod. Brokenness, pangatlong ugat ng pagtalikod. Wala na akong gahanang mag-pray. Parang walang kwenta ang buhay ko. I am hurting. I feel depressed. I am lonely. May pinagdadaanan, may dumating na bagyo sa buhay, at natangay ng bagyo. Saka na lang ako maglilingkod kapag natapos ng problema ko. Kapatid, malamang hindi yan matatapos sa problema mo. Kasi ayaw ng demonyo maglingkod ka sa Diyos. So kung ang mindset mo, kapag natapos ang problema mo, saka ka lang maglilingkod, hindi ka tatantanan ng diablo. Problema pa more para hindi ka makapaglingkod sa Diyos. What else? Busyness, bitterness, brokenness. Pang-apat, bondage to sin. Bondage, pagkagapo sa kasalanan. Alam kong mali, pero di ko na kayang tigilan. Alam kong kasalanan, pero di ko kayang putulin. Kaya lalayo na lang. Mas pinili ang kamalian, mas pinili ang kasalanan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ugat ng pagtalikod, ang ugat ng backsliding ay hindi kakulangan sa kakayahan, kundi kakulangan sa pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Kulang sa lalim, kulang sa koneksyon at ugnayan sa Panginoon. When we stop communing with God, we stop caring about the things of God. Kapag hininto nating makipag-ugnayan sa Diyos, tinitigilan na rin natin ang mga bagay na may kaugnayan sa Kanya. Nagkakaroon ng kakulangan sa intimacy. We are not becoming intimate to God anymore. Kaya yung mga bagay patungkol sa Diyos, sinasantabi mo na lang.
God is calling everyone to return back. There is a call to return. Ito yung good news, kapatid. Ito yung mabuting balita. The good news is, God is not done with you. God is not done with you. Hindi patapos ang Diyos sa iyo. Sabi niya sa Jeremiah 3 verse 22, return, faithless people. I will cure you of backsliding. Return, and I will cure you of backsliding. Grabe, grabe. Ang tindi, kapatid. Kahit tayo'y tumalikod, ang Diyos hindi tumatalikod sa atin. Kahit tayo'y bumitaw, hindi siya bumibitaw. Kaibigan, kapatid, God is not angry. He is waiting for you. Hindi galit ang Diyos. Nag-aantay siya sa iyo. Sa kwento ng alibughang anak, ng prodigal son, hindi pinagsarhan ng ama ng pinto ang kanyang anak. Hindi niya binura ang pangalan ng anak niya. Mula nung umalis yung alibughang anak, laging nakabukas ang pinto sa pagbabalik. In fact, araw-araw siyang tumitingin sa daan sa malayo. Baka sakaling matanaw niyang bumabalik ang kanyang anak. Ganon din ang ating Panginoon, ang ating Ama. Ganon ang Panginoon sa iyo, kapatid. Kaya ngayon, today is your comeback moment. Come back to Him. Go back to God. Gamitin natin ang oras ngayon na nakikinig ka ng tinig na ito mula sa Panginoon. Let today be your comeback day to God. Araw ng pagbabalik loob mo sa Diyos. There is always road to our personal revival. Mabuti at tapat ang Panginoon. Di tayo tinatantanan, di tayo tinitigilan. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak at mapawalay ng lubusan. Gusto nating bumalik. Gusto mong bumalik, kapatid. Ito yung mga hakbang. May mga hakbang sa pagbabalik loob sa Diyos. Una, repent. Repent, pagbabalik loob, pagsisisi. Hindi lang basta sorry, kundi yung pagre-repent mo, pagsisisi mo, sinasabi mo, Lord, ayoko na sa lumang buhay. Ayoko na, Panginoon, sa lumang buhay. I repent. I come back to you. Ayoko na ng repent, repeat. Repent and repeat again. Ayoko na ng paulit-ulit. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit. Pag nanghina, tatalikod. Pag may pinagdadaanan, tatalikod. Pag na-distract, tatalikod. Pag na-hurt, tatalikod. Let us repent of our sin to God. Magsisi tayo sa mga ginagawa nating immaturity, mga pagtatalikod natin, mga pagtatampo natin, mga kabisihan natin. Let us repent. The Lord needs your love and attention. Repent. Pangalawa, reconnect. Reconnect. Balik ka kay Lord. Balik ka sa Word. Bumalik ka sa prayer. Bumalik ka sa presence ni Lord.
Balikan mo yung dati mong ginagawa. Naalala mo ba yun? Nung time na nanghihina ka, pero nakakapaghamon ka pa sa iba. Patuloy lang tayo kay Lord, mga kapatid. Kinekinto mo pa yung mga time na may pinagdadaanan ka at kung paano nagsalita ang Diyos sa iyo. Pero di ka launan nang iwang ka kay Lord. Reconnect again. Balikan mo. And this time, iba na. Mature ka na. Hindi ka na yung tipong kunting pagsubok tatalikod. You reconnect. Balikan mo yung unang pag-ibig, unang pagmamahal kay Lord. Yung tindi ng iyong pagmamahal na ngayon, di na basta-basta matitinag. Pangatlo, recommit. Wag lang yung feel-good moment. Magdesisyon ka, kapatid. Desisyonan mo. Hindi ka na laging bata. We are not getting any younger anymore. Let us be mature enough to say, Lord, kahit hindi ko feel, susunod ako. Kahit nahihirapan ako, susunod ako, nagkukumit ako ng buhay ko sa iyo. Mag-mature ka na, kaibigan. Mag-mature ka na, kapatid. Direan kadabis, nanluluya. Parang kang laging maliit na bata, na parang laging inaagawan ng lollipop, nagtatampo, lumalayo. Recommit. Gawin mo yung ginagawa mo dati at ngayon, tindihan mo na. Maging mas matindi ka kaysa dati mong ginagawa. By this time, you're no longer like an infant. You're no longer like a little child tossed back and fro. But you are becoming steady. You recommit. Repent. Reconnect. Recommit. Pang-apat, remain. Manatili ka na, kapatid. Desisyonan mo ng manatili. Huwag lang ngayong linggo. Huwag lang ngayong buwan. Mananatili ka. Magpapatuloy ka. Kapit lang kay Lord. Huwag lang tatagal ang 1 buwan, 2 buwan. Kundi, remain in God. Magpapatuloy ka. Stay rooted in the Lord. Stay rooted in the church. Stay rooted in the Word of God. Be rooted in the house of God. Be rooted in your love to God. Repent. Reconnect. Recommit. And remain. Manatili ka. Sabi ng Bible, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you wish and it shall be done unto you. Sabi ng Panginoon, remain in me and I will remain in you. Ganon katindi yung commitment ni Lord sa atin. Kaibigang kapatid, kung ikaw ay malamig na, kung ikaw ay pagod na, kung ikaw ay lutang, this message is for you. This is not just a sermon. This is a divine appointment. God is calling this backsliding generation to rise again. Tama na yung palamig-lamig. Tama na yung pa-church lang, pero mababaw ang pagmamahal. Tama na po yung 1 foot in, 1 foot out. God is raising up a generation that is all in. That's all in. A generation that will return, revive, and reignite their fire for God. Mga kaibigan, hindi po itong panahon ng gimmick-gimmick lang, panahon ng mababaw ang pagmamahal. Ito ang panahon ng pagiging seryoso, pagiging focus, may direksyon ang buhay sa paglilingkod sa Diyos.
Mga kapatid, mga kaibigan, if this word is for you, do not delay. Huwag mo nang patagalin pa. Huwag mo nang i-delay pa. Come back to God today. You can kneel down, lift up your hands to God, and say, Lord, I am coming home. Pwede mo bang sabihin yan ngayon, kapatid? Ikaw man ay nakaluhod ngayon, o ikaw man ay nakatayo, itas mo ang iyong mga kamay. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I am coming home. Pagod na akong lumayo. Sige, sabihin mo, pagod na akong lumayo. Restore me. Heal me. Use me again. And the Lord will use you. Balik loob, henerasyon. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Buhay ka pa, may pag-asa ka pa. Simulan mo ng tamang muli, kapatid. Simulan mong magmahal muli ng tama kay Lord. He deserves the best of our time, the best of our strength, the best of our energy, the best of everything. The Lord deserves the best. He deserves the best. Siya'y ating Diyos, ating Panginoon at ating Ama. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso. Ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na, Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.